Kararating ko lang nagmisyon, kaya lang may mga papeles na dumating sa akin tungkol sa mga dokumento ni Marcos. Dito makikita mo talaga ang mga kabulstagan na pinagagawa ni Marcos. Kasi nung na yun, kaya ako mas kinahirapan ko, gusto ko lang malaman ninyo ito, yung mga pinaggagawa niya. At saka may nagkuhan sa akin, no, kinukuha nila yung ID ko. Hindi naman nila alam ang proseso. Hindi yung perma ko ang mahalaga. So, kaming dalawa nung kasama ko, kinukuha nila ID ko. Yun daw mag-trigger ng 01-4. Paano ko ibibigay? Maski nung makuha nila, wala din silbi yun. Dahil merong isang bagay na hindi nila alam. Kasi ang balak nila, kaya kinukuha nila yun, ibibenta nila yung HSBC, Hong Kong Shanghai Bank. Ito ay binili ng Silicon Valley. Pero yung Silicon Valley na yan, may kaugnayan niyang sa mga Marcos. Kaya yung sa Victory nga, may Cisco eh. Pero yan, wala silang karapatan. Dahil hinahanap ko nga yung 150 trillion na ibinayad ng Amerika. Ang talagang utang ng Amerika nung 2020, 277 trillion. Inahanap nila kung sino may-ari. Pero hindi ko naman sinasabing ako may-ari dahil yan nakapangalan lang sa akin. Pero pwede kong aminin na yan ng akin yan. Pero hindi ko ginagawa. Hindi kaya kunin ng sikmura ko na aminin. Kasi maraming nag-aangkin yan. Pagkatapos, pinababayaan ko lang sila. Matapos may mga nagsasabi na ganito na magre-release na. Di mag-release lang kayo. Kaya natatawa ako Kaya yung sinasabi ni Lady Min na Kiram, hindi ko pinagpapaniwalaan yan. Paano kukunin si Kiram? Dahil nakausap ko yung dispatcher na sinasabi niya, si dispatcher ng Pilcranco nung nasa Surigao ako. Nakilala niya ako Nung makita niya ako, tatang, ganyan. Di, lumiti lang ako. Hindi ako kwan. Tapos pinapaliwanag niya na ang kwan daw, yung nakatanim sa katawan niya na micropelm. Hindi naman doon sa micropelm na kwan yan. Maski na anong gawin mo sa kwan yan, wala sa micropelm, anong kwan yan. Siguro yung sinasabi niyang naririnig niya sa akin na micropelm na kwan na nandoon yung mga nakakbaon na kayamanan. Then meron yan sa Japan. Ninitiniti lang ako, paano yung password kanya? Hindi, yun na ang password. Tingnan mo katangahan nito ako sa isip-isip lang. Ako ninitiniti lang. Pagkatapos tatanong ako para huwag lang tumugal ng kwan. Kasi yung Pilcranco, hindi naman sa mga Kiram yan Nakapangalap pa rin sa akin yan. Pero yung kwan ng Victory nga, nakakuan din sa kanyan dahil kinuha nila yung Pantranco Binili nila. Kasi isa yan sa mga pagpapabagsak ng mga ekonomiya para mapasa kanila. Unang-una, yung mga yung National Grid. Nakatayo na yan, paano bibilhin? Pagkatapos yung mga kanyan sa mga skyway, mga pera ng mga mahihirap yan, yung North at South Expressway, nakakun na yan. Pagkatapos bibilhin, ito yung putang ito ng Ramos na ito yung pinaka-pusakal na, isa sa mga pusakal na magnanakaw na nakasunod kay Marcos.
Huwag mo sabihin Ramos, hindi ko pa. Pagkatapos yung Pilpos, pagkatapos sasabihin niya na ibinenta, pero bakit nakatayo pa rin yung Pilpos? Kaya maraming kalokohan ito eh. At ang mga kwan na yan, bakit pinasunog ng Committee of 300 yung mga dokumento sa UBS? Kasi yung mga gawa-gawa lang nila yan. Katapos kinukuha nila yung International Court of Arbitration, kung ano-anong kinukuha nila. Nainis siguro yung mga maestrado doon, ginawa nilang declassified lahat ang kuha ng mga Marcos. At ito'y totoo. Ngayon, yung pusang bank, yan ang kanya ngayon, yung sa China, Bank of China. Pinalitan nila upang mailigaw. Alleged letter by Ferdinand Marcos himself regarding the selling of gold account that doesn't belong to him or the government of the Philippines. Maliwanag ito na nakakuha nito sa Bank of China. Pero ito hindi binenta. Ipinahiram ni Marcos. Pero dito sinabi ibinenta. Ano yung pambibili ng Chinese government? Yung PLA ay yung CCP. Walang pagbibili. Ipambibili yan eh. Napakaraming kwan yan eh. Dahil yung isang peraso niya nagkakaraga ang pinakamababa, $100 million eh. Anong kwan yan? Samantala close sa kwan yan noon. Close sa yung hindi sila nakikipagkalakalan, closed door policy, hindi sila nakikipagkalakalan sa labas ng bansa. Sila na lang dahil sa kahirapan nila. Kaya lang naman yumaman ng China dahil doon sa mga ninakaw nila eh. O yung pinahiram ni Marcos. Pero tignan mo ng Pilipinas kung anong ginawa ng mga Marcos, naghihirap. O mas ginusto niya payamanin ang kwan dahil doon alam niya mahirap kalabanin ng Pilipino oras na natuklasan nila ang katotohanan. O ngayon, linalahad ko, asan yung mga insimadang troll dyan? O yung mga vlogger na troll, na puro tanggol kay Marcos. Sa James Manhattan, yung former record ng Treasury Bank ay November 10, 1935. Yung na-recover nila, yung 83-84. Ito nga yung ito nga yung gold edition na gold volume na treasury note. Ngayon, yung present na record na binago niya, kaya nga pinalitan niya yung Central Bank of the Philippines ng PNB. At hindi niya pwedeng palitan kung hindi mapapalitan ang Constitution. Kaya yan lumabas yung bagong Pilipinas. Bagong lipunan. Teka, titignan ko lang. Natatawa lang ako sa mga putan doon. Pagkatapos sasabihin nila, eto, ayan. Ayan ha. Yan ang mga dokumento nila. Yung inventory list. Yung dito, yung may dito eh. Ito yung na Gold Memorandum Record, Bank of England, North Bank. Kasi yung kaya nito sa Rothschild, Bank of Statement, page 1, 2, 3. Page 1 and 2, Gold Volume Certificate, Treasury Certificate, Insurance Certificate.
Pagkatapos yung packing list. Ang packing list, hindi yung ng packing list, hindi doon sa mga gold, kundi yung mga sa treasury bank. Kasi marami yan. Pero ito, puro kabulaangan ito na sinasabi nilang packing list eh. Kaya, natatawa ako sa kanila eh, na puro ito, may 3 kopyang packing list dito sa gold edition. Pero ito, kung packing list ito, hindi nakapangalan ito sa mga Amerikano nakapangalan dito eh. Samantala ito eh, ito, pinagluloko lang tayo. Malalaman nyo bandang huli kung anong pinagsasabi niya. Dahil nga, napaka-selan itong ito. Dahil ito din ang kaya yan, yung may mga guhit na ganyan, yan ang ikinuwang ko para malaman nyo. Kasi ito, deposit for safekeeping. Safekeeping lang yun para itabi. Ngayon, yung pagkakasunog ng mga dokumento doon sa UBS, kasi may UBS dito eh. Bakit susunogin ng UBS? Kung totoo yan. Bakit papayag ng pasunog? Ito yung nila sa UBS. Madilim eh. Talagang pinadilim nila eh. Ayan, ang UBS. At yung pagkasunog nito, merong whistleblower dito, si Christoph Mele. Yun ang pinadala ko sa kanya yung mga ko, umiwas na siya eh. Kasi malalantad yung Ito, walang dito na sinasabi na mayroong gold dito. Walang gold na nakadeposit dito. Ito, ginamit lang itong UBS, so paninlangin tayo. Ayan. Pero itong UBS sa Switzerland, walang nakadeposit yan. Kundi, ang mga deposit niyan ay nasa UBS, Singapore. Na for safekeeping, yung mga gold volume edition na yan. Kaya yan, pwede ibabalik nila ulit. Pero kailangan baguhin natin yung PNB, Bangko Sentral. Puro mga yan eh. Shadow banking yan eh. Mga pinaggagago tayo ng mga Marcos eh. Pinaggagago tayo ng mga politiko. Yan ang sinasabi ko. Itong mga congressman, mga senator, puro mga tanga yan, bobo yan. Bobo kayo. Sabihin ko sa inyo, mag-iimbestigasyon kayo kung wari pagkatapos kayo din ang mag-aabogado. Hindi ba ninyo napapansin yun? Sila din ang nagsasabi, totoo ba ganito? Yung sasagot naman nung tarantadong na yan, pinaghihinalaan baw ng baw. Saan ka nakakita ng ganyan investigasyon? Hindi ganyan mag-iimbestiga sa paraan ng mga pag-aabogado. Kaya ayan, lahat yan, mga tanga, bobo, kayong lahat na senatong, kayong mga congressman, mga bobo kayo, mga tanga, mga inutil. Sige, ano pa? Kaya itong sa change Manhattan eh, ang nakalagay doon sa mga peking Marcos, Severino G. Santarmana, na also known as Antonio Diaz, under the praise from Father. Nakalagay doon, may old man. Hindi, sino ngayon yung old man na yun na sinasabi nila? At quoted me for the following phrase, when the work has once begun, don't leave it until it's done. Be the labor, great or small, do it well, or not at all.
Yan ang nakalagay doon sa Comanches, Manhattan. Yung nila, yung dokumento nila. Ayan. Kasi dyan sa Chess Manhattan, malaki yung nakadeposit dyan. Dahil ginamit ng mga bangko yung mga treasury bond na yan eh. Pinakinabangan nila eh. Ngayon samantalang Pilipinas, walang pakinabang na isang pera. Kaya yung putang yan ng mga Marcos na ito, pinaggagago tayo. Ayaw yung aminin. Paniwala kayo ng Marcos sa gold. Diyan kayo. Problema ba sa akin yan? Bakit ngayon wala silang magawang paraan upang makuha nila yan? Pagkatapos panayangkuan nila sa YouTube na Marcos Gold kung ano-ano, di kunin namin nyo. Pagkatapos sasabihin ni Lidimin na hanggang December pa, inaabangan mo lang gaga. Sabihin ko sa iyo, inaabangan mo lang kung kailan ako magbubukas para sabihin mo, ikaw ang nagbukas, tarantada ka. Yung naman si Marcos, sasabihin niya yung mga pabahay, mga nasaan? Wala. Inaabangan lang ninyo mga gawain ko. Pagkatapos sasabihin yung inyo. Sige, magtagalan tayo. Ano problema sa akin kung hindi makuha yan? Sinong bulaang na yun? Kasi itong itong ngayon ikinot niya sa Chess Manhattan. When the work has once begun, don't leave it till it done. Be the labor, great or small, do it well or not at all. Ito yung karugtong. It's very strange for a man to know how much we has to know in order how little he knows. Akala niya wala akong alam. Kaya ang akala niya kunti lang nalalaman ko. Ang answer nito nasa Bible eh. Nasa aklat ni Daniel. Pero tanga-tanga din si Marcos. Kasi hindi naman matalino yan, tuso yan. Sabihin ko sa inyo, tuso yan. Pinalabas lang siya na nablanggo, naging magaling siya. Magaling. Pero yung galing niya katusuhan. Kaya, alam mo naman sa PRC, babayaran yan. Ano silbi ng PRC dyan? Babayaran yan. Kasi doon sa pag-i-exam ng PRC, wala namang pangalan doon, numero lang, kaya pwede nilang pagpalit-palitin ng kwan eh. Kung nakalagay doon ng mga pangalan, mas matitrace mo na ikaw yun. Hindi. Gaya niyang, ipapalit nila yung isang kwan ng doon sa iba. O di kaya, papalitan na lang yung numero. Alam mo ba yun na pinalitan nila yung numero? Hindi. No. Ito ang pinakamahalagang note na makuha nyo. Ito, isa lang ito sa Chess Manhattan. Hindi na ako nagparami ng mga dokumento eh. Alam ko lahat itong mga kwan na ito eh. Should therefore be a reason for me to furnish these stated account numbers to a legitimate source. Hindi na niya ikinuan, ha? Hindi na niya ilinabas lahat ang mga account number. I will be more than happy. I will be more than happy to do this. It's just that I have intention to furnish this information to nothing more than. Kaya siya nagpalabas ng mga ganitong mga dokumento. Maliwanag ito Kaya siya nagpalabas ng mga ganitong dokumento, self-serving, hopeful tips.
para magamit nila sa pang-i-scam. Kaya ikaw pa naman dokumento. Ang dokumento, yan ay tinatago. Dalawa lang ang dokumento sa akin. Yung relevant code of UBS at saka yung herb document in Philippines para sa inheritance ito, yung tikapagmana. Ito, sa tambak ng pinakikita ni Imelda noon na dokumento. Asan ang silbi niya? Lahat yan ay declassified. Kaya ito, ginagamit lang nila itong mga dokumento nito upang buhayin ang pangalan nila, upang masabing kanila. Mga tanga-tanga naman itong mga Pilipino na ito na, ay, Marcos Gold, nakarinig lang. English magandang pakinggan, maski na mali-mali, magandang pakinggan, English Kaya, ma'am, nalin lang yung mga putang ng mga troll na mga na yan. Mantakin mo si Gadi, reporter, may pinag-aralan, pero tanga-tanga, bobo, inutil, parang mga congressman, mga senator. Pinagmamalaki pa niya. Maski na yung naging sekretary ng World Bank noon, mga tanga-tanga yan. Kasi sila nautusan dahil sa pera. Lahat yan. Pag ng pera niyan, dumating na yung pera, ibebenta na nila ang kanilang pagkatao. Hindi. Yan na talaga. Kaya sila nagpapalabas upang buhayin, manatiling buhay ang pangalang Marcos para masabi sa kanila yan. Ayan Yan ang dito. Yung saan ba yung na yan? Yun, itong Chess Manhattan na ito. Ayan, may note siya dyan. Yan. Kaya, natatawa lang ako sa mga katangahan ninyo mga Pilipino Sinabi lang na gano'n, paniwala ka na. Ako, tahimik lang ako, pinag-aaralan ko lang yan, kung anong mga dyan. Nung dumating yan, di tama yung hinala ko, na ginagamit lang yung mga dokumento na yan para buhayin lang ang pangalan nila. Inamin niya maliwanag yung pagkakasulat na ito ito, yung binasa ko kanina na isinulat ko, ito ngayon yun, ayan. Ito, ulitin ko. Should there be a reason for me to furnish the stated account number to a legitimate source? Bakit niya, ito, nakarating sa akin ito I will be more than happy to do this. It's just that I have intention to furnish this information to nothing. Di ba wala? Yung mga impormasyon na ito. Siya din na naglagay nito sa Chess Manhattan Para kung dumating yung magkabukingan, wala siyang kasalanan. More than self-serving hopeful tips. Sino yung mga hopeful tips na yan? Di yung mga scammer, NetLBM, Ilagundino, kung sino-sino dyan na ano pagmamalaki mo ngayon, Criscano? Na pinagmamalaki mo, mahal di ka. Pinagmamalaki mo si Imelda. Bobo, tanga. Paano yan ngayon? Kasi wala kayong mga dokumento na kanyan. Dumating sa akin bigla yan. Kasi pag walang ebidensya, sasabihin ninyo, chismis. Ayan ang ebidensya ngayon. Paano yan ngayon? Paano mo sasabihin chismis yan? Cristiano, pinagmamalaki mo. Ikaw pa naman ang nasa bungad kung minsan doon sa wall ko. Tanga-tanga kayo.
Pagkatapos kung anong sasabihin, batang pulubi, kung ano-ano, ginagamit sila daw ang nasa kanila yung mga paraan. Hindi nga ninyo mabuksan. Ako, inaantay ko lang kayong malantad lahat bago ko kukunin yan. Pero kung ayaw niyong paniwala, di bahala kayo sa buhay niyo. Di walang bukasan. Ano ba naman sa akin yan? O, anong titignan lang natin. Dahil maraming pinagagawa nga sa akin. Kaya ngayon sinasabi kong, ayan o, bagong bansa, bagong diwa. O, bagong bansa, bagong diwa. Ano yung diwa na yun? Yung pang-i-scam. Tanga-tanga kayo. Kaya, kasi yung sa relevant code of sa relevant code ng UBS, yung napunta kay Diana, hindi naman si Birino Garcia Santa Romana eh. Ang nakapangalan, yun ang dami ng master account holder, pero yung master account holder, ang account number niya ay 7252, pero yung 25, pag inad mo, magiging 77. Pero yan, kailangan ipaliwagan mo kung ano yung 2 at ano yung 5. Yan ang dapat ninyong malaman. Kaya yung pinaghiwalay. Pero yan, napakahalaga niyan. Kaya, ang daming paliwanag yan. Pero yan, lahat nakabase sa Biblia. Hindi naman marunong magbasa si Marcos ng Biblia. O, paano niya? Alalaman niya. O, kaya nga may Biblia para dyan. Kaya pala pinagsabi sa akin, magsulat ka. Ano isusulat ko? Kako. Isang tinig lang yun. Yung Biblia, anong malay ko dyan? O yung mga nag-aaral dyan mga theology, mga kwan hindi nila maunawaan yan. Ako pa, na hindi ko pinag-aralan yan. Ang sabi niya, kaya mo yan. Nagtiwala siya sa akin na kaya ko. Kaya ako, naghanap kagad ako ng King James Version na Biblia. Yung mga Biblia ngayon, mga gawa-gawa na lang nila yan. Na sila nagpo ng mga Biblia ng papabor sa kanilang religion. Ganyan yan. Pero yung King James Version, yun ang hanapin nyo. Kaya, paano nyo yung matutuklasan yung may yawi-yawi, hindi nga ninyo alam kung saan kinuha yung pangalan Yahweh. Oh. Yahweh kayo ng Yahweh. Ang dami ng katangahan. Ang umpisa yung Yahweh kay Gloria eh. Pinabibigay ni Gloria. Yung Gloria magnanakaw para iligaw, para sabihin na siya si Yahweh. Putang ina ng katanga-tanga na Gloria na sayang lang pinag-aralan mo. Nag-aral ka ng kung paano magnakaw. Yan, karamihan niya, pati mga congressman, mga senator, walang alam niya. Tignan mo mga senator ngayon, walang alam. Matakin mo yun sa ICC. Kasama ang Congress sa pag-ratify ng ICC. Pagkatapos, nung sinabi ni Digong, ay hindi na tayo kasali. Tignan mo, di tanga din si Digong. Bakit hindi niya inobliga na iamin ng Congress yang kwan? Kaya kasali, kaya hindi nga nila magalaw-galaw Kaya walang tahimik lang itong mga tarantadong sinatong at saka mga congressman Hindi sila makaimik-imik para silang pinukpok na kwan, pinukpok na kuhol. Mga tanga-tanga. Kung inamin nila yan, maaari nga hindi naman nila inamin. Anong silbi nun? Hearsay lang yun. Yung salita ni Digong. Pagkatapos sinigudahan naman itong bangag, itong Bobong Marcos din, na wala din alam, hindi tayo kasali, nagmalaki pa, tanga-tanga. Tanga naman. Ngayon, pag ang namuno tanga na rin ang tanga na rin ang mga nasasakupan niya. Ako hindi pwede. Hindi naman ako tanga. Dahil talagang kinakalaban ko sila. Kaya napakabigat.
yan ang natatawa lang ako sa mga putang ng mga ito eh. Paano yan ngayon? Na itong dokumento, ay nakasulat dito. Itong mga dokumento na ito, kinuha lang ni Marcos para sa mga pangi-scam, sa mga thieves naku, maliwanag na nothing more than self-serving hopeful thieves self-serving hopeful thieves. Yung na yan, ginagamit nila ng pang-i-scam, self-serving. Itong mga dokumento na ito, ang dokumento kasi dapat tinatago yan, hindi linilitaw yan. Yung sa UBS, ang nakasulat doon, General Sensio T. Santa Romana, walang Antonio Diaz doon, walang walang Severino Garcia Diaz, wala. At saka nandoon, Luatik, yung anak niya, yun ang ng may Bedford account. Yung Bedford account yan, nasa Biblia pa rin. Paano yan ngayon? Kaya tatanga-tanga kayo. Sabi ko nga ang daming mga tanga-tanga. Mga bobo. Ito ang hinahanap nila. Itong dokumento na ito, para ito na patunayan na kanila na yung mga ginto na yan. Ito ngayon sa akin, paano yan ngayon? Pwede ko i-exhibit yan sa United Nations. Pero ito, may kopya na ito sa United Nations at saka sa International Court of Arbitration. Kaya nga, i-declassified na nila. May kopya ito sa Supreme Court, pero tinatago nila ito sa Supreme Court dahil ang mga mahistrado dyan, mulat-mula pa mga bayaan yan. Huwag niyong sabihin, di ba Bersamin? Nakatikim ka rin. Ngayon ginawa kang inutil, executive na ka lang, na figurehead, tiga-tanaw, gaganong-ganong ka lang. Sayang na, kamag-anak kong pa naman yung isang kaibigan ko, gaganong-ganong pa na lang. Kung ako sa'yo magre-resign ka na, wala kang karangalan dyan. Sabihin ko sa inyo, dahil titirahin kita ng titirahin dahil sa katangahan mo. Kaya, aanga ka na lang dyan. Patingin-tingin kung wali ng kuhan. Kung maestrado ko pa naman ng Supreme Court. Isa pa yung puta. Meron mga babae na Supreme Court na bayaran. Di Castro. Meron pa isa Natatawa lang ako sa mga putang ng mga yan, mga mukhang pera, matatanda na, ilang hakbang na lang sa hukay, gagawa pa ng kalukuhan dahil lang sa pera. Sige na.